Anak, ginawa ng tatay mo lahat to para sa'yo. Hindi lang siya nagtrabaho dito, binili pa niya ang lugar na to. Kapag napunta ka na sa Tengda Company, hindi ka na basta-basta mapapapi. Uy, wala ka bang pakiramdam? Mamayaan dyan na ang mga boss ng Song Group para bilhin ang Tengda. Nandito ka pat nakaharang sa daan. Miss, nakatayo lang naman ako dito. Hindi ko naman pinapahirapan ng ibang tao. Saka, kotse mo ngayong, muntik nang bumangga sa akin. Tingnan mo yung itsura mo. Mukhang empleyado ka lang sa pinakailalim ng kumpanya. Mamaya, kapag nabangga mo yung mga boss ng Song Group, magsisi ka, baka wala nang mangyari sa'yo. Ano ba yan? Bakit naman bigla na lang ganyan ang Song Group? Parang di na marunong makatao. Matanda, dito sa Jiangcheng, ang Song Group ang pinakamakapangyarihan. Tengda, bakit ba nag-hire ng tanga katulad mo? Bilisin mo, habarin mo na ang uniform mo, lumayas ka na, ayokong makitang muli ang pagmumukha mo. Ang bilis mo namang dumating. Kapag mamaya, nabangga mo, ang mga boss ng Song Group, makikita mo, yari ka talaga. Leo Sekretarya. Chairman. Magandang araw po, Chairman. Magandang araw po, Chairman. Chairman. Kanina sabi mo, kapag nabangga mo, ang mga boss ng Song Group, baka hindi ka na makaligtas. Ang tapang mo ang lakas mong magsalita kay Chairman. Chairman, nagkamali po ako, di ko po alam na kayo pala yun. Simula ngayon, terminated ka na. Dalhin na yan sa labas. Nagkamali po ako, di ko po kayang mawala ang trabahong to. Chairman, patawad po. Chairman, yung boss ng Tengda, gusto po kayong makausap ng personal. Sige, pabayaan mo siyang maghintay dito. Makikita ko siya mamaya. Naiintindihan ko po. Chen, malapit ko nang sabihin kay Xiao Fan, ang tunay niyang pagkatao. Sa tingin mo, pag nalaman niya, na anak siya ng pinakamayamang tao sa Jiangcheng, ano kaya magiging reaksyon niya? Siguro magiging sobrang saya si Young Master, at magpapasalamat kay Chairman. Yung mga anak ng mahihirap, bata pa lang, maaga nang natututo sa buhay. Pero, kung nalaman niya agad, na anak pala siya ng pinakamayaman, paano pa siya, magiging masunuri na katulad ngayon? Ngayon nga, 5,000 lang ang sweldo niya kada buwan. Pero nag-aabot pa siya sa, amin ni Xiao Lanang. 2,000, saan ka pa makakahanap ng ganyang karesponsableng anak? Chairman, ang dami niyong sakripisyo para sa kanya. Chen, mula ngayon, ikaw na ang sekretarya ni Xiao Fan. Dapat mong, alagaan talaga siya ng maayos para sa akin. Opo, Chairman, sisiguraduhin ko po. Mahal, balak ko na sana. Songdong, ikaw talaga, puro problema ang dala mo. Ano bang nangyari? Ang anak natin, na hospital, binugbog siya, nabali pa ang kamay. Ha? Sino? Sino ang nagganyan sa anak ko? Hahanapin ko siya, ipapapatay ko siya. Kung hindi mo pinilit, magpanggap na mahirap ng mahigit 20 taon. Aabot ba si Xiao Fan sa ganitong sitwasyon na ipang api siya? Songdong, bayaran mo ang anak ko. Mrs., huwag ka munang magpanik dyan sa abroad. Pangako ko, gagawan ko ng paraan para mailaban ang anak natin. Gamitin lahat ng koneksyon, imbestigahan mo ito para sa akin. Kahit sino pa siya, kung lalapit siya sa anak ko, papababayaran ko ng 100 beses ang ginawa niya. Kapag nakuha ko na ang komisyon na to, pati yung naipon ko nitong 2 taon, sakto na siguro yun para sa down payment. Kapag nakuha ko na ang pera, diretso na kami ni Xiao para kumuha ng marriage certificate. Gusto mo ba? Subukan yung mas wild na posisyon. Alam ba ni Song Xiaofan na ang dami mo palang alam na posisyon? Bakit mo pa binabanggit yung inutil na iyon?
Supervisor Zhang, ito po yung hiniling niyong dokumento. Ano bang ginagawa ninyo dyan? Bakit ka pumasok nang hindi ko makatok? Tatanungin ko kayo, anong ginagawa niyo? Kanina lang, si Zhang suguan muntik ng madapa. Tinulungan ko lang siya. Ikaw, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tinulungan lang. Bakit pagtulong, kailangan abutin sa liw? Walang namamagitan sa aming dalawa. Huwag mo kaming pagbintangan. Ako ang nagbintang sa inyo. Ilang taon na akong nagsisiksik at nagtitiis. Araw-araw akong nag-overtime at nagsisipag para saan ba? Para, makaipon agad at mapakasalan ka. Pero ikaw, nakisama ka pa sa kanya. Pakakasalan mo ako. Ang taas din ng pangarap mo, ano? May ipagmamalaki ka ba? Isa ka lang naman simpleng delivery boy. Gusto mo pa akong pakasalan? Tulad ni Zhang Zong. Malapit na ang tengda, mabili ng Song Shijituan. Si Zhang Dibiao bilang supervisor. Ibig sabihin, isa na rin siyang leader sa Song Shijituan. Yan ang tinatawag na may kapangyarihan. Kaya, para lang umangat ka sa buhay, pinagpalit mo na ang 3 taon nating relasyon. Mapapakain ba ako ng pagmamahal? Si Supervisor Zhang, binigyan niya ako ng bag. Mahigit kalahating milyon ang halaga. E ikaw, buong buhay mo nang nagtitipid at nagsisiksik. Hindi ka pa rin makakabili niyan. Sige na, Song Xiaofan. Tulad mong manggagawa lang sa baba, magtrabaho ka ng maayos para mabuhay mo ang sarili mo. Tungkol sa mga babae, pabayaan mo na lang kaming may kaya ang mag-enjoy dyan para sa'yo. Song Xiaofan, tanggapin mo na lang ang tadhana mo. Ang tatay ni Zhang ay vice-presidente ng kumpanya. Tingnan mo naman ang tatay mo. Ang tatay mo, yung matandang lalaki na yun. Habang buhay na, hindi na makakaangat sa buhay. Subukan mo pa sabihin ulit ang tatay ko. Ano bang masama sa tatay mo? Kayong buong pamilya. Puro palpak. Bakit? Papatayin kita. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Liu Zi. Kumalma ka nga dyan. Naglalakas loob kang saktan ako? Sinabi ko lang anong masama, ikaw at ang buong pamilya mo puro palpak. Aba, ipinagtatanggol mo pa tatay mo ha? Narinig ko, tatay mo, nagtatrabaho sa steel plant ng kumpanya, di ba? Madali lang magka-aksidente doon. Halimbawa, isang truck lang. Pag na-aksidente, madaling masagasaan ang tatay mo at mamatay siya bigla o kaya naman may bumagsak na roll ng bakal. Durog siya, parang giniling na karne. Durog siya, parang giniling na karne. Huwag mong idamay ang tatay ko. May nakakita ba na sinaktan ko ang tatay niya? Wala namang nakakita, di ba? Yung mga aksidente, normal lang yan. Sa pinakamasama, magbabayad na lang ako. Isang buhay. 1,000,000, pwede na ba? Sorry, Zhang. Mali ako. Aalis na ako. Mukhang masunurin ka sa magulang Sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagpipilian. Ganito, either putulin ko ang isang braso mo. O kaya naman, magkakaroon ng maliit na disgrasya ang tatay mo. Ikaw ang pumili. Pasensya na, Yung mga tauhan ko, medyo mas mabilis lang kumilos. Pero, bibigyan pa rin kita ng pagkakataon. Halika. Tandaan mo tong pagkakataong to, sa susunod. Tatay mo na ang kasunod. Chairman, may balita na kay Xiaoyi. Nalaman ni Xiaoyi na ang girlfriend niya may relasyon sa supervisor, hindi nakayanin, kaya nagkaroon ng gulo. Yung anak ko, ganito pa ang sinapit dahil sa kanila, hindi ba lumaban si Xiaofan? Yung supervisor ng Tengda, nagbanta na bibigyan kayo ng disgrasya. Akala ni Xiaoyi, isa lang kayong karaniwang empleyado ng Tengda. Natakot madamay kayo, kaya hindi lumaban. Kaya siya napunta sa ospital. Dahil pala sa pagpapanggap kong mahirap na pahamak si Xiaofan. Puntahan natin siya sa ospital. Pangako ng papa, ipagtatanggol kita. Tara na, sa ospital tayo.
Xiao Fan. Xiao Fan. Kumusta na? Kumusta? Tay, anong ginagawa mo dito? Tay, umalis ka na, bilis. Xiao Fan. Tay, kailangan mong pababayaran sa gumawa nito sa'yo. Singil ng dugo ang kabayaran. Tay, sila lahat ng yan, mga taong may kapangyarihan at impluensya yan. Hindi natin kaya labanan sila. Tay, umalis ka na, bilis. Xiao Fan. Tay, may isang bagay na matagal ko nang tinatago sa'yo. Ang totoo, mayaman talaga ang pamilya natin. Sobrang yaman. Matandang payaso. Matandang payaso. Ano yan, nagyayabang ka pa dyan? Isang hamak na guard lang, mayaman daw? Tay, umalis ka na, bilis na bilis. Ikaw ba ang nanakit? Oo. Ako nga. Huwag ka nang magkunwari, matanda. Gusto mo lang naman ng pera, di ba? Sabihin mo na. Magkano ang gusto mo? Ayoko ng pera. Ang gusto ko lang, iganti ang anak ko. Makamit ang hustisya para sa kanya. Ikaw, Tanjino mo, sino ka ba sa tingin mo? Isang hamak na guard lang. Isang taon mong kinikita, di pa abot sa presyo ng sapatos ko. Makamit ang hustisya daw. Maniwala ka, kaya kitang idamay. Pag nanipaniwala ka pa dyan. Tigilan mo na yung pag-arte mo, matanda. Si Boss Zhang, sobrang bait na nagbigay ng kabayaran sa inyo. Kunin niyo na ang pera at umalis na kayo agad. Kung sakali mang magbago si Boss Zhang ng isip, hindi lang kayo walang makukuha. Pati ikaw, hindi kanya palalagpasin. Tay, tama na, huwag ka na magsalita. Nalilito lang tatay ko. Aalis na kami agad. Hindi pwede, anak. Sinabi ko na, ipaglalaban ng tatay ang para sa'yo. 10 ulit pa, makakabawi tayo. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Matandang gago. Alam mo ba kung sino ako? Ang tatay ko ay vice president ng kumpanya. Isang salita lang mula sa akin. Isang kumpol ng bakalang. Mahuhulog dyan, at dudurugin ka parang burger. Supervisor Zhang Zhang. Ako, luluhod ako sa'yo. Huwag mo lang saktan ang tatay ko. Ano yung pagluhod-luhod na yan? Chairman Song, nakahanda na ang lahat. Chairman Song, pati artista kinuhanan nyo pa? Matandang palalo. Naglalakas loob ka pang magpanggap na si Chairman Song? Nagki-chairman song ka pa. Anong arte mo dyan? Ikaw, tawagin mo silang lahat dito. Sige. Kamukha. Sobrang kamukha talaga. Ang tanda-tanda mo na tapos ang kapal pa ng mukha mo. Huwag kang magtaka pag binanatan ka na ni Boss Zhang. Tay, pakiusap, umalis na tayo. Anak. Sila ang dapat lumayas, hindi tayo. Mukhang hinahanap mo ang kamatayan mo ha. Tanggap ko na, Tay. Di natin kaya ang song group. Xiao Fan. Xiao Fan, anong ginagawa mo? Tumayo ka na dyan agad. Lumuhod na nga ako. Palayain mo na si tatay. Gusto mong iligtas ang tatay mo? Pwede naman. Bibigyan pa ulit kita ng pagkakataon. Pumili ka, baliin ko pa ang isa mo pang braso. Tapos luluhod ka at hihingi ng tawad sa akin. O kaya, papa-aksidente ko ang tatay mo. Pumili ka. Tumayo ka na. Bilisan mong tumawag ng pulis. Tay, tawagan mo ang pulis, tawagan mo ang pulis. Subukan mong tawagan ng pulis. Papatayin talaga kita. Tay, Grabe, ang lalim ng samahan ng mag-ama. Halos tamang oras na. Sa loob ng 3 segundo, humingi ka ng tawad sa akin. Kaya ko pang gawin. Baka bigyan pa kita ng disenteng pagkamatay. Tanda, sinong tinatakot mo dyan ha? Huwag mong aksayahin ang oras sa tanda na yan. Unahin nating durugin siya, saka na natin pag-usapan. Ngayon, gusto ko talagang makita kung anong kagaguhan ang kaya mong gawin. Tanda, bakit wala akong nangyari? Bibigyan din kita ng 3 segundo. Pagkatapos ng 3 segundo, tiyak mamamatay ka na. Matandang hambog. Bakit ako walang nangyari? Bibigyan din kita ng 3 segundo. Pagkatapos ng 3 segundo, sigurado kang yari ka. 3. pa, umalis ka na, pa. Sila ang dapat umalis dito. 2.
Isa. Bruha ka. Nasaan na yung mga tinawag mo? Lahat ng board members nandito na. Anak, ngayon maniniwala ka na ba? Ako talaga ang chairman ng Song Group, di ba? Pa, anong oras na? Tigilan mo na yung biro mo. Matandang hambog. Kung magkunwari ka pa, papalipasin talaga kita. Anak, nandito na ang private jet. Ihahatid kita sa Rongguo. Alagaan muna natin ang braso mo. Totoo ba? Kung siya ang chairman, ibig sabihin si Zhang Zong ang tatay niya? Tumahimik ka nga. Na-take over na yung kumpanya. Pati boss hindi pa nakita ang chairman. Wala siyang karapatan na makita ako. Sobra ka na sa pagpapanggap, ha? Ngayon tatawagan ko na ang boss ko. Sigurado kang yari ka. Sige. Sumigaw ka na. Hello. Oh, Liu Zong. Sa loob ng ospital sa may kwarto ng pasyente, may isang baliw na manggugulo. Nagpapanggap na siya daw ang chairman ng Song Group. Sino daw? Ay nako, isang security guard lang na amoy pawis. Bilisan mo at puntahan mo dito para mahuli siya. Nandyan lang malapit ang chairman. Papunta na rin akong makipagkita sa kanya. Bantayan mo muna. Pupunta ako agad ngayong maya-maya. O sige. Narinig mo ba? Nandyan lang malapit ang chairman. Kapag nadala na ni Liu Zong dito ang chairman. Patay ka na, talaga. Tatay, ako po ang nagdala ng gulo sa'yo. Walang problema, anak. Kasalanan ng tatay mo, ginusto pasukin ang delikado. Ano tinitingin-tingin mo dyan? Kukunin ka na namin. Matanda ka na. Mamamatay ka na nga lang, nagyayabang ka pa. Magandang araw, chairman. Magandang araw, chairman. Magandang araw, chairman. Chairman, tagapangulo ng Lupon. Anak na lalaki. Anak, makikinig ka kay Papa. Si Papa talaga ang tagapangulo ng Songshi Group. Papa, tigilan mo na nga yung biro mo. Ang pamilya natin, mahirap na tayo ng mahigit 20 taon na. Nagkunwari lang si Papa ng ganon, para matrain ka, nang mas maayos mong mapamana ang negosyo ng pamilya. Talaga namang matalino ka, anak. Hay nako, kayo rin, mga kuya, nautulin pala kayo ni Papa para maki-acting dito. Ayos, mga tol. Tingnan nyo nga yung mga suot nyo, parang galing lang sa bangkita binili. Pag suot nyo yan, sayang lang. Amoy pawis at panis. Tagapangulo daw, pwe. Papa, di pwedeng ganito. Huwag naman nating idamay ang ibang tao. Anak, makinig ka. Totoo si Papa talaga. Tama na nga. Hoy. Hoy, Liu Zi, ipunin mo lahat ng mga tropa natin dito. May isang matandang baliw dito sa kwarto. Gustong mamatay. Papa, tumawag na siya ng mga tao. Dali, paalisin mo na si Tito at mga tiyong natin. Relax ka lang, wala yang problema. Hindi makakapasok ang mga tauhan niya dito. Hindi makakapasok. Ngayon din, babanatan na kita, para di ka na makabangon. Tigil. Dumating na si Leo, ang presidente ng board. Lalabas muna kami. Sige. Leo, nakita mo ba? May isang matandang siraulo dito, nagpapanggap na presidente ng board. Liu, huwag mong paratangan ng mali si Manager Zhang. Kayo, lumuhad na kayo kagad at humingi ng tawad kay Boss Song. Ano? Bakit naman kami? Magsusorry sa isang walang kwentang guard? Liu, sila ang mga manloloko. Lahat sila peke. Presidente ng board, patawarin mo ako. Hindi ko naalagaan ng maayos. Ang mga tauhan ko dito, nakabastos pa sila sa presidente ng board. Pasensya na po. Sir, maawa ka na po. Sabihin mo kay presidente ng board na pagbigyan ako. Palayain mo na ako. Sir, Tumayo ka na. Tama, Xiao Fan. Ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng Song Group. Boss, nagkamali ako. Hindi ko alam na ito pala ang batang sir. Kung alam ko lang, hindi ko kailanman magagawang saktan si sir, kahit isang hibla ng buhok niya. ayon sa sinasabi mo, kapag ordinaryong tao, karapat-dapat lang ba silang pilayan mo? Sir, nagkamali talaga ako. Ibibigay ko sa'yo lahat ng pera ko. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko lahat. Sige. Ibigay mo na lang ang buhay mo bilang kabayaran. Maawa kayo, boss. May mga magulang at anak pa akong inaasahan sa akin. Ibibigay ko na lahat ng meron ako kay sir. Pakiusap, patawarin niyo na ako.
Binigyan na kita ng oras para humingi ng tawad. Pero ngayon, huli na. Sir, maawa ka, iligtas mo ako. Pakiusap kay boss na patawarin ako. Patawarin nyo na lang ang isang tulad kong hampas lupa. Ngayon mo lang na-realize ang pagkakamali mo. Ngayon mo lang naalala ang pamilya mo. Kung ako'y isang ordinaryong tao, karapat-dapat lang ba, natapakan mo ako bilang basura? Hindi, sir, ako. Ordinaryong tao nga ba, karapat-dapat na laitin at abusuhin mo? Mag-usap tayo. Binata, ang galing mo, binata. Karapat-dapat lang na mapalo ako. Xiao Fan, pakinggan mo muna ako. Wala akong kinalaman dito. Siya ang pumilit sa akin. Ikaw, Ganitong klaseng mga salita, nasasabi mo talaga. Ang pera na ibinigay ni Zhang Debiao, itinabi ko lahat yon. Ginawa ko to para sa hinaharap natin. Para sa kasal natin. Walang hiya. Totoong tapat ang pakikitungo ko sa'yo. Eh ikaw, may lakas ka pa talagang loob sabihin ang tungkol sa atin. Xiao Fan, alam ko talaga ang pagkakamali ko. Patawarin mo na ako kahit ngayon lang. Ayusin natin ang buhay natin ng maayos. Karapat-dapat ka ba? Sa 3 taon na pinagsamahan natin, tingnan mo naman, nagmamakawa ako sa'yo. Sa ating dalawa, matagal nang walang nararamdaman. Pagod na ako. sige, ako na bahala sa natitira. May tao ba dyan? Itong dalawang to, ayokong makita pa ulit silang dalawa dito. Chairman, maawa po kayo, bigyan niyo po kami ng pagkakataon mabuhay. Dalhin niyo na sila palayo. Xiao Fan, bilisan mo, tulungan mo ako. Chairman, maliit na amo, ayokong mamatay, please. Xiao Fan, gagawin ko lahat para sa'yo, kahit maging utusan mo. Pagsisilbihan kita habang buhay. Xiao Fan, wala nang ibang tao na makakapanakit sa'yo mula ngayon. Ang utang nila sa'yo, babayaran talaga sila ni Papa ng doble. Papa, ayoko po. Okay. Ano naman ang gusto mo? Sabihin mo lang kay Papa, lahat gagawin ni Papa para sa'yo. Siya si Liu Chen, sekretarya ni Papa. Simula ngayon, siya na ang tutulong at magbabantay sa tabi mo. Para naman hindi ako mag-alala. Young Master. Sekretarya Liu, nagkita na ba tayo dati sa kumpanya? Opo, Young Master. Noon po, inutusan ako ni Chairman na may talaga sa Tengda Company para regular na alamin ang sitwasyon nyo. Sekretarya Liu, sana magtulungan tayo sa hinaharap. Grabe naman po, boss. Para po sa akin, isang karangalan iyon. Xiao Fan, anak. Ang Tenda Corporation, regalo ito ni Papa para sa'yo. Simula ngayon, ikaw na ang magiging chairman ng Tenda Corporation. Ayoko nito. Xiao Fan, ito ang kabayaran ni Papa sa'yo kapag meron ka nito. Wala na muling aapak o mamamaliit sa'yo. Alam ko pong para sa akin ito. Pero naisip mo ba, lahat ng pinagpaguran ko nitong mga taon, para saan lahat ng yon? Para patunayan ang sarili ko, para sa sarili kong kakayahan, para maalagaan kayong mag-asawa, at para mabigyan ng kinabukasan. Yung taong mahal ko. Mahirap yung mga panahong yun, pero sobrang mahalaga nun para sa akin. Kung madaling makukuha, lahat ng ito, para saan pa akong nagsumikap. Sige na, kung ganun. Ikaw muna ang mamahala sa Tenda Corporation. Ikaw ang pansamantalang chairman. Si Xiao Fan naman. Ikaw na bahala. Hayaan mong normal, siyang empleyado. Magpatuloy siyang mag-training sa kumpanya. Salamat po, Pa. Kung training ang usapan, kailangan lihim ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ay oo nga pala, tungkol doon kay President Liu, paalisan mo na siya. Sige po. Xiao Fan, ikaw lang ang anak ko. Kung may kailangan ka, sabihin mo agad kay Papa, ha? Bawal na bawal kang magpakasakit. Huwag kang mag-alala, Pa. Ayoko na talagang ma-injure pa. Isang buwan pa lang ang lumipas. Parang panaginip lahat ng nangyari. Binata. Ikaw ay tunay na anak ng Hari Dragon. Itong napakalaking negosyo na imperyo, siguradong ibibigay ng chairman sa'yo para pamahalaan. Pag-usapan na lang natin uli. Ang nakatagong dragon ay lalabas din sa wakas. Hangad mo pa rin na makamit ang tagumpay gamit ang sarili mong lakas. Sumisigaw sa buong kalangitan.
Kita kits. Xiaofan. Kuya Kiyang, ayos na ang lahat doon sa Hangcheng. Ang mga tauhan natin ay nakapasok na sa grupo ni Song. Handa na rin ang tauhan ni Old Ghost. Pwede nating putulin ang linya nila anumang oras. Song Dong, mahigit 20 taon na. Matagal ka nang dapat tapusin. Kuya Kiyang, dumating na sina Zhang Debao at ang babae niya. Sabi nila, may emergency sila. Papasukin mo sila, bilasan mo. Opo. Tulungan niyo po ako, Tito, si Song Dong. Gusto niya kaming tapusin. Kayo lang ba? Kayang pilitin si Song Dong, na siya mismo ang gumalaw? Sige, anong nangyari? Si Song Xiaofan. Dati, isa lang siyang, walang silbi na tauhan ko. Sino mag-aakala, anak pala siya ni Song Dong, tunay na anak niya. Ngayon, parang prinsipe na siya, at gusto na kaming gantihan agad-agad. Tito, kung kaya ninyong pabagsakin ng Song Group, baka sakaling may tsansa pa kami, makaligtas. Debiao. Mahigit 20 taon nang nakapwesto si Song Dong sa Hangcheng. Matindi na ang koneksyon niya doon. Ako. Bakit ko ipapahamak ang sarili ko para sa'yo? Para lang manggulo sa ganyang kalaking tao? Tito. Wala na talaga akong ibang matatakbuhan. Wala na akong lugar dito sa Hangcheng. Maawa ka naman, alang-alang kay mama. Tulungan mo naman ako, Tito. Ang babaeng ito, kasama mo ba siya? Basta gusto mo, pwede na siya para sa'yo. Hayop ka talaga. Noong una, ano ba ang pinangako mo sa akin? Tumahimik ka. Akala mo ba, malinis ka? Mapansin ka man ni Kiyang, swerte mo na yon. Dapat magpasalamat ka kay Kiyang. Dalhin mo na siya, paliguan ng maayos. Bitawan mo ako. Zhang Debiao, hayop ka. Galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Maghanap ka ng matatagong lugar. Kung kakailanganin ka na namin, may tatawag na lang sa'yo. Kung kumilos ka ng kalokohan, ikaw at siya, pareho kayong mawawala. Oo. Magpapakatago na ako. Susunod na lang ako. Umalis ka na. Dalawampung taon na ang nakalipas simula nang magkasabay tayong pumasok. Nagkasundo tayong alagaan ng tig-isang lungsod. Song Dong, akala mo makakarelax kapag bantay mo ang Hangcheng? Matagal ko nang gustong bumalik sa Hangcheng. Xiaofan, oras na, hindi ka pa ba uuwi? May kailangan pa akong asikasuhin. Mga resource ng kliyente na kailangan kong alagaan. Bakit mo pa pinagpapaguran? Di ba ang Song Group, kakabili lang sa kumpanya natin? Saka malaki pa ang investment. Pero bakit parang wala kayong gana magtrabaho? Mukhang wala ka talagang alam. Yung pera, may kumuha na sa taas. Ginamit sa bagong proyekto kuno, huwag kang magpakahirap. Huwag mong sabihin na sa akin galing. Aalis na ako. Salamat. Kaya pala bagsak ang waiting group. Mukhang may anay dito sa kumpanya. Pag di ito naalis, sayang lang ang pera ni tatay. May reunion ng magkaklase ngayong gabi. Si Zhang Kai ang nag-aya. May inimbita siyang isang manager mula sa Song Group. Ang sabi niya, sama-sama raw tayong matuto. Mukhang hindi na ako sasali sa kasiyahan na to. Huwag naman, si Zhang Kai mismo ang nagsabi na gusto kang sumama. Si Zhang Kai, Oo, yun bang pamangkin ni Zhang Debiao? tama, siya nga yun. Sabi nga, lately daw nagkaroon siya ng malaking deal. Kasama ang isa sa mga mataasang posisyon sa Song Group, Xiaofan. Ito talaga, ang ganda ng chance para lumawak ang koneksyon mo. Mataas na tao. CJ, sasama ako. Ngayon, si Boss Zhang ang host. Nag-imbita pa siya ng isang mahalagang tao. Huwag mo na pasabaykan. Class President, sino bang bigatin na yan? Huwag muna magmadali bago dumating ang bigating bisita. Pag-usapan muna natin ang isang tao para pampasigla ng usapan. Naalala nyo pa ba, noong college tayo, yung araw-araw ay namumulot ng basura para lang makaraos sa buhay na yon. Naalala nyo yung Eco Warrior? Si Song Xiaofan, di ba? Oo nga, siya yung model student pagdating sa pagtatrabaho habang nag-aaral. Nakita ko pa dati siya mismo, para lang sa ilang bote ng soft drinks. Halos nakipag-away na sa janitor. Uy bro,
Ayos maganda yung suit na nirentahan mo. Mukha kang big time ngayon. Ano? Bro, baka naman natatakot kang. Isipin namin na hindi ka bagay sa amin, ano? Ang hirap magpulot ng basura, grabe. Para lang sa pride. Gagastos ka sa mga walang kwentang bagay na yan. Hindi naman sulit, diba? Joke lang yun, tropa. Para lang maging mas masaya ang atmosphere. Halika, halika, upo tayo, upo. Kuya Kai, kwento mo muna tungkol sa malaki mong proyekto kasama ang Songshi Group. Ay nako, maliit na bagay lang yun. Ilang daang milyon lang naman. Ilang daang milyon. Grabe ka, Kuya Kai, ang astig mo. Nakipag-partner ka pa sa Songshi, panalo. Malayo ang mararating mo, Kuya Kai. Tama, Kuya Kai. Pag yumaman ka na, huwag mong kalimutan ng mga tropa mo, ha? Ay, Xiao Fan. Ikaw dati, na-hospital ka daw dahil sa aksidente, tama? Simpleng disgrasya lang naman yon. Alam mo, katatapos lang ma-acquire ng Songshi ang Tengda. Yang injury mo, hindi ba nakakaapekto sa trabaho mo? Alam mo naman, si Xiao Fan, pag gumaling na, core employee pa rin yan. Core employee. Ngayon na nabili na ng Songshi Group ang Hengda. Sa susunod, lahat ng walang koneksyon, tanggal na. Manager pa naman ng tito ko sa Tengda. Kailangan mo ba ng tulong? Pwede kitang i-recommend. Si Li Xiao, sumama sa tito ko pagkatapos noon. Yung bag na gamit niya ngayon, mas mahal pa sa isang taon mong kita. Zhang Kai, ayusin mo nga ang sinasabi mo. Ayoko na pag-usapan pa si Lixiao. Kung babanggitin mo pa ulit, bahala ka sa magiging resulta. HMPH, tinatarayan mo ako? Song Xiao Fan, ano ka ba talaga? Dito sa Hansheng, ang Song ang pinakamakapangyarihan. At ako, kaunting hakbang na lang, maniwala ka sa akin. Papatanggal kita sa trabaho gamit ang tito ko. Zhang Kai, kalma lang. Xiao Fan, mag-sorry ka na lang, tapos na to. Tito mo si Zhang Debiao, di ba? Alam mo pala, bakit di ka pa mag-sorry agad? Tanga, ibig sabihin wala ka talagang alam. Natanggal na sa trabaho ang tito mo. Natanggal sa trabaho? Puno yata ng basura yung utak mo. Makinig nga kayo, sabi niya, natanggal daw ng Song Group ang tito ko. Isa ka lang namang hamak na trabahador, at lakas ng loob mong sabihin yan, sawa ka na ba sa buhay? Basurero lang na tulad mo. Ang lakas pa ng loob mong sumagot-sagot kay Kai. Karapat dapat kang ang magbasura habang buhay. Napagod ka na ba? Baka pati utak mo sira na. Alam mo ba na si Kai, kakatanggap lang ng proyekto sa Song Group, mahigit 1 bilyon yun. Tapos ikaw, tignan mo nga ang sarili mo. Nakikita mo ba? Yan ang pagkakaiba natin dalawa. Gustong-gusto mo talagang magpasikat, ano? Gusto ko ngang malaman, sino kaya sa Song Group ang manager na magpapasa ng ganyang kalaking proyekto sa'yo? Akala mo ba, dahil Song apelido mo, yun na ang Song Group? Paano kung akin talaga? Grabe, ang tanga mo talaga. Nakalimutan mo na ba, yung bahay nyo? Sa junk shop ka nga nakatira, di ba? Kakahakot mo ng basura, nagkakaroon ka na ng hallucination. Ano? Oo nga. Dahil lang apelido mo ay Song, akala mo kung sino ka na, Xiao Fan. Masyado ka namang nagbibiro. Bilisan mo at mag-sorry ka kay Kuya Kai. Tara na, huwag na tayong kumain dito. Hoy, huwag kayong umalis. Dahil nagpakilala na pala si Young Master Song. Young Master Song. Kailangan naman niyang magpakitang gilas, di ba? Hindi ako takot sabihin sa'yo. Yung project ko, si Manager Wang mismo ang nag-connect. Anong magagawa mo sa akin? Si Manager Wang ba, yung ganyang kalaking project, ibibigay sa isa kagaya mong spoiled brat. Mukhang hindi rin siya masyadong magaling tumingin ng tao. Ano? Si Manager Wang, matagal nang empleyado ng Song Group. Ikaw na isang inutil. Karapat dapat ka bang makialam dito? Hindi ka naniniwala. Isang tawag ko lang, mapuputol ka agad ang partnership nyo. Leche, amoy peligro ka na. Pasensya na, mga classmates. Pasensya na at napaan. Manager Wang, buti naman at dumating kayo. May isang bata dito na sobrang kapal ng mukha. Sinabi niya pa na siya raw ang anak ng may-ari ng Song Group. Nagkunwari siyang anak ng may-ari. Sino bang tanga na yon? Ako na ang bahala sa kanya. Para matutunan niya kung paano maging tao. Ayan siya. Yang basurero na walang silbi. Sabi mo, siya yon? Oo nga. Siya nga. Siya talaga ang inutil na iyon. Manager Wang, ikaw. Ikaw ang walang silbi dito. Talagang bulag ka ata. Pasensya na, Young Master. Kasalanan ko na hindi ko nag-abayan. Ang mga walang modo na yan. Young Master. Hindi posible yun. Peke ito, Manager Wang. Nagkamali ka ng pagkakakilala. Siya nga yung namumulot ng basura na walang kwenta. Sino ka ba? Naglalakas loob ka pang bastyusan si Sir.
Manager Wang, Sir, may ipag-uutos ba kayo? itigil na ang lahat ng trabaho, kasama si Zhang Kai. Opo. Sir, nagkamali po ako. Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Class President, pwede niyo ba akong ipagtanggol dito? Ang klase ng tao mong yan, karapat-dapat lang sa nangyari. Tama na, hayaan mo na. Ngayon, lahat ng inaasahan niyang suporta, wala na talaga. Talunan na talaga siya ngayon. Tara na. Sir, ingat po sa... Grabe, hindi kaya nananaginip lang ako? Totoo nga, siya yung panganay na anak ng may-ari. Fair, pwede ba maging low-key tayo? Ang saya, hindi ko akalaing darating ang araw na magiging alalay din ako ng isang bigatin. Anong bigatin? Hindi pa naman sigurado ang lahat. Huwag ka na magkunwari, panganay ka ng song group. Totoo, hindi ako nagpapanggap. Nandito ako sa Tengda Group para mag-training lang talaga. Kapag hindi ako gumawa ng mga accomplishment, baka talaga, magbukas pa si Papa ng panibagong company. Grabe, tama nga ang kasabihan, malalim talaga ang mundo ng mga mayaman. Anong sabi mo? Lumaban hanggang dulo, Fange. Ayos. Pagdating ng panahon, ikaw ang aasahan ko. Hindi masyadong stable ang stocks nitong mga araw na to. Sige, pitangnan mo, alamin kung sino ang gumagawa ng kalokohan. Opo. Lumabas ka muna. Hello, sino ito? Ang tagal nating di nagkita, senior. Chen Qiyang. Hoy, bihirang bumisita si Chen Shidia. Narinig ko, may bagong proyekto si Shikshong. Mukhang malaki-laki ang galawan. Sa totoo lang, nakakasuya na rin ang Jiang Cheng para sa akin. Pero sa Hansaong talaga walang kapantay ang potensyal. Anong ibig mong sabihin? Sa Hansaong, may gaganaping get-together sa mga susunod na araw. Inaanyayahan kitang dumalo, Shikshong. Seryosong kwentuhan lang, simpleng pagkikita. Hindi tungkol sa negosyo. Hindi talaga tungkol sa negosyo. So, sa susunod na magkita tayo, ibig sabihin ba nito, gusto mo na pag-usapan ang paghati-hati ng kita? Gusto mong tikman ang oportunidad sa Hansaong? Chen Qiyang. Ang tanong, kaya ba ng mga ngipin mo ang tigas noon? Lahat kayo, bitawan muna ang mga ginagawa ninyo. Makinig muna kayo sa ilang sasabihin ko. Tingnan nyo na lang kung gaano kayo kabiles magtrabaho. Ang Tengda, pag-aari na ng pamilya Song ngayon. Hindi na ito lugar para magpabagal-bagal kayo. Lalo na dito sa workstation mo. Nakakagulo na sa dami ng kalat. Puno ng samot-saring gamit ang desk mo. Ganyan ba ang profesional? Manager Wang, mga gamot ko po ito. Aayusin ko na agad. Huli na. Ito. Ang tinuturing nyo na huwaran. Kapag nakita ko pa ulit na may nagot ng kalat sa workstation, umalis agad kayo. Bagong boss, bagong patakaran. Una pa lang, grabe na ang lupit. Sino bang hindi masasabi yan? Para lang mang takot, nagpapakita ng tapang. Ang sama ng swerte ni Xiao Song, siya pa ang nasapol. Si Xiao Fan dati ng na-hospital. Yung mga gamit na yan, kailangan niya talaga. Ganitong klaseng salita. Wala ka bang puso? Puso. Walang lugar ang inutil sa Song. At lalo na ang mga tamad. Kung wala kang ambag, umalis ka na agad. Naka-record naman ang lahat ng nagawa ko. At noong nakaraan lang, ako pa ang nakabawi ng 1 bilyon na talo ng kumpanya. Kagaya mo, nagsasalita ng hindi man lang nag-check. Yan ba ang pamamalakad mo? Sino ka ba talaga? Ang lakas mong sumagot sa akin. Inutil ka na nga, bibig pa ang pinaandar. Hindi ka bagay sa Song. Mapang mata sa kapwa. Alam mo ba kung sino siya? Hindi ko kailangan malaman kung sino siya. Inutil. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Siya ang tagapagmana ng Song Group, anak ng mismong chairman. Nababaliw na yata si Zhao Yang, at tinatawag pa siyang Young Master. Paanong mangyayari yon? Paano magiging ordinaryong empleyado dito si Young Master? Song Young Master. Huwag mo namang ipagpalit ang mukha mo para lang sa tropa na yan. Akala mo ba bata pa akong 3 taong gulang? Ako. Kayong dalawa, umalis na kayo dito agad. Sekretarya Leo, bakit ikaw pa mismo ang pumunta rito?
Young Master, yung proyekto ni Zhang Kai noong nakaraan. Buti na lang napastop mo agad. Nakatulong kang maibalik sa grupo ang malaking halaga. Mahigit 100 milyong pagkatalo ang naiwasan. Pakipirmahan po itong dokumento ng komisyon. Song Young Master. Secretary Liu. Hindi ko pwedeng pirmahan yan. May problema sa kontrata. Kanina lang. Ako ay tinanggal ng manager na si Wang sa trabaho. Sir, lahat ng ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Hindi ko alam na kayo pala yon, boss. Wang Gang, ang lakas ng loob mo. Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatan? Natanggalin si Sir. Hindi kita sinisisi. Dahil hindi mo ako agad nakilala. Sir, pagpasensyahan niyo po. Pero ang mga ginawa mo kanina, hindi akma para sa isang management position. Wanggang, tanggal ka na sa trabaho. Sir, Liu Dong, hindi niyo pwedeng gawin ito. Security. Ilabas mo siya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Oy. Hinahatak ang asong to ah. Zhang de Biao. Ang kapal ng mukha mo at naglakas loob ka pang lumaki. Salamat sa biyaya mo. Hindi lang ako nakabalik. Mas namumuhay pa ako ngayon ng bongga. Nakahanap pa nga ako ng 2 bagong utusan. Tapos may lakas ka ng loob na mag-ingay sa harap ko. Iba na ang panahon ngayon. Akala mo ba ang pamilya Somnyo, kayang-kaya pa ring manipulahin ang lahat? Sabihin ko na sa'yo ang totoo, ako ngayon ay tao na, ni Chen Qiang ng Jiangcheng. Si Boss Qiang na mismo ang nag-utos. Ang Han City na to, siguradong kanya na to, kaya ang pamilya Somnyo, hindi na magtatagal ang lakas. Zhang de Biao. Mukhang hindi pa sapat yung leksyong tinuro ko sa'yo dati. Si Boss Qiang mismo ang nag-utos. Ikaw ang gustong ipatawag na personal. Kung duwag ka, mas mabuting lumayas ka na agad dito sa Han City. Tingnan natin kung anong galing ni Chen Qiang para tapatan ang Song Group. Sana mamaya, matibay pa rin ang yabang ng bibig mo. Xiao Fan, obvious na setup lang to, parang huling hapunan na may patibok. Tay. Si Zhang Pangzi bumalik na. Sabi niya pa, tao daw siya ni Chen Qiang ng Jiangcheng. Gusto raw niya lamunin ang buong Songshai Group. Ano ba talaga ang nangyayari dito? 20 taon na ang nakalipas. Kami niyan. Sabay kaming naging disipulo ng iisang guro. Ang guro namin, matalas ang mata. Pinili kaming 2 bilang huling estudyante. So, tapos anong nangyari? Alam ni guro ang ugali namin. Alam niya. Pagkatapos naming matuto, tiyak mag-aagawan kami para sa interes, hindi titigil hanggang magpatayan. Kaya, nagpatupad ng patakaran si guro. Bawat isa magbantay ng sarili niyang lungsod, bawal lampasan ang teritoryo ng isa't isa. Pero ngayon, lumampas na siya sa linya. Baka nga, matagal na niyang pinaplano sa kupin, ang masarap na piraso ng Jiangcheng. Sa tono ng usapan, parang matagal mo nang inasahan, tatay, na darating din itong araw na to. Bukas sa Hongmen Banquet, ako na mismo ang pupunta, tingnan ko nga, kung anong binabalak niya, at anong sikreto ang tinatago niya talaga. Ngayon kung sabihin kong pupunta ako, tiyak hindi papayag si tatay. Tay, mag-ingat ka po. Huwag kang mag-alala. Itong batang to, lalo ko siyang hindi maintindihan ah. Behave ka lang, ito lahat. Pag-aari ito ni Xiao Fan. Kuya Leo, may gusto akong sabihin sa iyo ng diretso. Kung hindi lang dahil malaki ang bigay ni Kuya Qiang, hindi ko gagawin to. Anong bagay yun? Ngayon kasi, pinakilos ni Kuya Qiang, lahat ng tao niya. Ang Songshi Group. Malamang tapos na sila. Songshi, 20 ilang taon na nilang hawak ang negosyo. Ganun lang ba kadali babagsak? Hindi mo naintindihan. Ako kasi, tagapag-utos lang ako dito. Yung mas malalalim. Nasa likod pa. Gusto mo ba? Lumipat ka na lang. Sumama ka kay Kuya Qiang. Sa Songshi, hindi naman ako pinapabayaan. Kuya Leo, kapag sobra na ang tsa, tumatapon yan, huwag mong sagaran ang salita mo, madaling mapariwara.
Hindi ka ba nagbubukas ng mata? Hayaan mo na, Kuya Maria. Itong bata. Hindi niya naman sinasadya. Ito pa, naka-Armani pa ako. Kaya mo bang bayaran to? Ako. Hindi ko sinadya talaga. Hindi ko sinadya. Lumayo ka dyan. Mukhang sinasadya mo nga. Hindi ba damit lang yan? Kung gusto mo, bibilhan na lang ulit kita ng bago. Sino ba nagsabi sa'yo na umalis ka? Napadsan mo ang damit ko. Pasensya na, pero akala mo ganun-ganun lang matatapos to? Wala namang ganun kadaling solusyon. Pasensya na, kuya. Magkano ang gusto mo? Subukan kong pag-ipunan. Pag-ipunan mo para ibigay sa akin? Ano, ako ang manager ng Somshi Group. Sa tingin mo ba kailangan ko ang kaunting halaga na kaya mong ibigay? Ngayon, lumuhad ka at humingi ng tawad sa akin. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Ikaw daw ang manager ng Somshi Group. Takot na ako. Kung natatakot ka, bilasan mo na. Lumuhad ka na. Magkaibigan kami ni Xiao Fan. Darating na siya agad. Dahil sa kanya, pwede bang pagbigyan mo na muna ako? Song Xiao Fan? Ano bang meron sa kanya? Halika. Lo, tawagin mo siya dito. Papaluhin ko siyang lumuhad katabi mo. Alam mo ba, siya yung anak ng may-ari ng Somshi Group. Wala akong pakialam sa lola mo. Bata, ang kapal pa ng mukha mong idikit ang pangalan ng Somshi Group. Kunwari kang prinsipe ng kumpanya, ginagamit mo lang para manguto. Baka gusto mo nang mamatay Zhao Yang. Anong nangyari? Nabuhusan lang ng konting alak. Si Manager Ma, pinipilit niya akong lumuhad at humingi ng tawad. Ito na ba yung tinatawag na prinsipe ng Somshi Group? Sa totoo lang, mas maayos nga ang itsura niya kumpara sa janitor. Babayaran ko ang damit. Pero yung binugbog mo ang kaibigan ko, kailangan mo akong bigyan ng paliwanag. Paliwanag? Ang paliwanag ko. Kung hindi lumuhad at humingi ng tawad ang inutil mong kaibigan. Kayong dalawa, tapos na kayo. Sigurado ka ba dyan? Tao, pumasok kayo. Tama na, huwag na. May CCTV dito. Dalhin niyo sila sa loob. Xiao Fan, pasensya na. Ako ang may kasalanan sa'yo. Ngayon mo lang naramdaman ng takot, ano? Hindi mo ba alam kung kaninong lugar ito? Kung tama ang naalala ko. Parang, sa Song Group itong negosyo na to. Ano ngayon? Ikaw na hampas lupa. Ang lakas ng loob mo magpanggap na anak mayaman para takutin ako? Sa tingin mo ba, bibilib ako sa ganyang palabas mo? Gusto mo talagang mamatay, ano? Kayong dalawa, dyan nyo sila itulak sa sahig. Song Xiao Fan. Xiao Li, kilala nyo siya? Syempre naman. Di ba siya yung ex-boyfriend ni Li Xiao, na walang kwenta? Sobrang hirap niya na parang kalampag ng lata, pero feeling gwapo, gustong maka-jackpot ng maganda. Eh si Xiao Xiao ngayon, kasama na siya sa tao ni Boss Zhang. Ikaw na lang ang mukhang pagong. Gusto mo pa rin magpanggap na anak mayaman? So good. Teka lang. Ang boring kung basta-basta bumbugin, mas masaya kung gumawa ng kalokohan. Sige nga. Paluhurin mo siya. Linisin niya gamit ang dila ang sapatos natin. Sige, kanina lang. Hindi ba sabi mo babayaran mo yung damit? Ayos. Lumuhad ka ngayon dito sa sahig. Linisin mo ang sapatos ko gamit ang dila mo. Tapos bayaran mo pa ng mga 100,000, 800,000. Parang nabangga lang ako ng aso. Niloloko mo lang naman ako. Ang galing talagang magbiro ni Ma Jingli. Kahit ibenta mo pa siya, hindi pa rin siya aabot ng ganong kalaking halaga. Tama, ganitong klase ng inutil. Pati hangin lang nasasayang pa sa kanya. Bilasin mo. Huwag mo akong piliting maging marahas. Nakakahiya sa Songshine Group na may kagaya mong manager. Ulitin mo nga. Hermes na customized. Kahit kailan, hindi mabibili ng isang pulubi yan. Hermes na customized. Peke. Hindi na kailangang sabihin pa. Itong tela na to, siguradong nabili lang sa sidewalk ng ilang 10 piso. Alisin mo ang marumi mong kamay. Sa tingin ko, totoo talaga ang damit niya. Kuya Leo, sigurado ka bang hindi ka nagkamali? Sigurado ako, sa buong Hansheng. Tanging ang presidente lang, ang pwedeng magpagawa ng custom sa Hermes. Baka naman. Totoong siya nga. Ang tagapagmana, hindi pa natin alam. Ang background ni Song Xiao Fan. Itong damit na to, malamang sa kung anong pabrikang walang pangalan gawa, di ba? Siguradong gora lang sa bangkita to. Sa kanya pa lang, pwede na siyang maging batang amo ng Song Group. Where? Kung may ganun siyang status, makakasama pa ba ni Li Xiao si Boss Zhang? Wala na akong kahit anong kinalaman kay Lixiao. Sinasabihan kita.
Huwag mo nang banggitin siya sa harap ko. Anong magagawa mo sa akin? Walang kwenta. May lakas ka pang manuntok sa akin. Manager Ma, sinapak pa ako ng walang kwentang to. Kailangan mo akong ipagtanggol dito. Santukan na. Sumubok kang galawin ako at pagsisihan mo yan. Hindi lang kita gagalawin. Gusto kong lumuhad ka pa at linisin ang sapatos ko gamit dila mo. Xiao Fan. Di ba ang yabang mo? Di ba ikaw ang tagapagmana ng Song family? Sobra ka na, Kuya Maria. Paano kung totoo ngang siya ang batang amo ng Song family? Kung siya nga ang tagapagmana ng Song family, kakainin ko ang 3 kilo ng tae. Linisin mo ng mabuti para kay boss. Tama na. Chairman, mukhang siguradong trap itong meeting na to. Kahit trap pa, kailangan pa rin nating pumunta. Xiao Liu. Simula ngayon, suportahan mo ng maayos si Xiao Fan. Huwag kang masyadong mag-isip. Opo. Chairman, kitatanggap lang ng balita, dumating na si Young Master. Sige, pakiakyat mo siya. Tumigil kayo. Sir, ayos lang po ba kayo? Anong aso to? Kung babastos ka ulit kay sir, papatayin talaga kita. Sir, Secretary Liu at ang chairman, gusto ko kayong makausap, may kailangan silang pag-usapan. Ganitong kalaking tao, imposibleng kilalanin ka pa nila. Mali. May badge siya ng Song Group. Anong klaseng badge yan? Siguro binili lang yan online ng 9 piso. May lakas kang tapakang, ang badge ng Song Group. E ano ngayon? Hindi ba ikaw ang anak ni Song? Bakit hindi mo tawagin ang tatay mo dito? Kapag dumating talaga ang tatay ko, kayo rin ang magagalit. Ang galing mo talagang umarte, yang tatay mo na mukhang pulubi. Ayoko nga siyang makita. Manager Maria. Kitang-kita mo naman, silang tatlo, magkakambal sila ng trip. Gusto lang nilang kumain at uminom ng libre sa grupo natin. Putek. Muntik na naman kaming palukohin ng grupo nyo. Sir, ikaw na muna ang pumunta sa chairman. Ako na bahala dito. Haha. Ang duwag mo. Sir, lumayo ka muna ng konti para di ka matalsikan ng dugo. Ako na bahala sa kanya. Sige. Bibigyan kita ng pagkakataon magpakitang gilas. Lumuhad ka ngayon din. At nilaan mo ang sapatos ko. Pati ikaw, extra ka lang. Kapag hindi nyo ginawa, lahat kayo. Tatanggalan ko ng saysay. Kukuhanan ko ng video at ipapakalat online. Para makita ng lahat kung anong kalalabasan ng mahihirap na nagmamagaling. Hoy, Xiao Liu. Ngayon din, magmadali kang lumapit dito at lumuhad ng maayos. Baka sakali na maaari akong maging kinatawan ng Songshi Group para patawarin kayo. Chairman, pupuntahan ko at titingnan kung anong nangyayari. Pulutin mo ang cellphone ko at ibigay sa akin. Si Manager Ma ay kinatawan ng Songshi. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Sa tingin mo ba, karapat dapat siyang maging tinatawan ng Songshai? Naghahanap ng gulo. Basagin nyo ang mga binti niya para sa akin. Bugbugin nyo siya hanggang mamatay. Kapag may nangyaring gulo, akong bahala. Sinong magtatangkang saktan siya? Sekretarya Leo, bakit po kayo nandito? Itong pulubi na to. Nagpapanggap na anak ng mayaman. Kumakain at umiinom dito sa lugar natin ng libre. Tinuturuan ko nga siya ng leksyon para sa inyo. Sekretarya Leo, bakit mo ako sinampal? Sekretarya Liu, nagkamali ka yata ng pinagsampal. Siya talaga ang manloloko. Anong karapatan mo para pag-alitan siya? Tinuturuan mo siya ng leksyon. E anak yan ng Chairman Song. Nag-iisa niyang anak. Ibig sabihin, totoo bang siya ang tagapagmana ng Song Group? Hindi posible. Wala naman siyang pera. Kitang-kita naman. Si Li Xiao, siya. Banggitin mo pa ulit siya, ipapakita ko sa'yo kung paano mapatahimik ka ng tuluyan. Sabi mo kanina, kung totoo ang pagkatao ko, anong gagawin mo? Boss, nagkamali ako. Pakiusap, boss. Maawa ka na sa buhay kong ito. Di ba gusto mo akong paluhurin, at papalinis ang sapatos mo gamit ang dila ko? Nagkamali ako, boss. Gagawin ko, boss. Lilinisin ko para sa'yo. Lilinisin ko talaga. Linisin niyo sila lahat dito. Dalhin lahat sila.
Meron pa. Pati sila. Boss, alam na namin ang mali namin. Para kay Li Xiao na lang, boss. Sinabi ko na, huwag niyo nang banggitin ang pangalan niya. Boss, maawa ka, boss. Di ba kanina, kinatawan mo pa ang Songshi Group? Di ba ang tapang mo pa? Nagkamali na kami, boss. Tandaan nyo, may mga tao na hindi man lang karapat dapat maging aso. Dalhin na. Sir, maawa ka po. Uy, ang saya dito ah. Tulungan mo ko, Xiao Xiao. Si Song Xiaofan balak niya kaming pahirapan hanggang mamatay. Ate Li Xiao, pati si Qiang bro, hindi nila pinapansin. May lakas ka ng loob galawin ang tao ko. Nagpaalam ka ba sa akin? Kasalanan din naman nila yan. Tabi dyan. Tabi, tinamaan mo sila, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi, walang patawad si Qiang bro sa'yo. Hindi pa umaabot ang kamay ni Chen Qiang dito sa Hanshen. Wala namang lugar na hindi kayang kontrolin ni Qiang bro. Hansheng, malapit na maging teritoryo yan ni Qiang bro. Depende na lang kung kayang nguyain ni Chen Qiang ang malaking problema na to. Tingnan natin kung sino ang mananalo. Xiao Fan. Ano bang nangyayari? Dumating din si Song Tiong. Song Tiong, kailangan mo talagang disiplinahin si Xiao Fan. Binubuli niya ang mga kapatid ko. Li Xiao. Nagbalik ka pa talaga. Kung hindi dahil kay Kuya Qiang na nag-utos, hindi ko gugustuhin bumalik dito. Chen Qiang. Sabi ni Kuya Qiang. Tapos na ang panahon ng Song family. Bakit ka pa nagpapanggap na mataas? Hayaan mong humingi ng sorry si Xiao Fan. Ipaglalaban kita kay Kuya Qiang. Para sa susunod, okay tayo sa isa't isa. Mga salita ni Chen Qiang dito sa Hansheng. Hindi pa sapat ang bigat. Bigat. Ang puhunan ni Kuya Qiang ang tunay na bigat. Kapag naputol na ang pera ng Song family, lalamunin na ni Kuya Qiang ang negosyo nyo. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Ang pundasyon ng Song family, hindi mo dapat hinuhusgahan ng ganoon. Kung malalaman mo ang epekto ng pagtakas ng sikreto ng kumpanya, hindi mo kakayanin ang consequences. Pag nakuha na ni Kuya Qiang ang Hansheng, tingnan ko lang kung sino pa makakapagsabi sa akin ng consequences. Song Tiong, ang taong marunong mag-adapt ang tunay na matalino. Sunod-sunuran ka lang kay Chen Qiang. May karapatan ka ba makipag-usap ng patas kay tatay ko? Malapit na ang Song family, mas mababa pa sa aso. Ang plano ni Kuya Qiang, hindi nyo kayang pigilan. 20 taon nang tumitindi ang Song family. Hindi pa sapat si Chen Qiang. May prinsipyo si Song Tiong. Tama nga pala, pinapaalala ni Kuya Qiang na, huwag mong kalimutan yung handaan bukas ng gabi. Kuya sa disiplina, dumating ka na. Ang tagal nating di nagkita. Sayang talaga, kuya sa disiplina, mukhang hindi ka aabot ng gabi. Ano, ginagawa mo bang biro ang sinabi ni Master? Si Master, yung matandang iyon. Baka maging abo na lang ang mga buto niya ngayon. Yang mga patakaran niya, magkano lang ang halaga niyan ngayon? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko, malala raw ang sugat ni Unang Ginoo. Seryoso ang tama niya. Sinasabihan na kita. Kung gagalawin mo pa si Xiao Fan kahit kaunti, sisiguraduhin kung mamamatay ka nang wala ni Kay Titing na natira. Kuya sa disiplina. Nagbago na ang panahon. Bawat proyekto mo, may tao akong nagbabantay. Kung gusto ko, kahit kailan, kaya kitang pabagsakin. Anong gusto mo?
Simple lang. Iwanan mo ang anak mo at lumuhad ka sa harap ko. Mag-sorry ka nang nakayuko. Dahil naging magkasama tayo sa disiplina. Pwede ko kayong palayain palabas ng Hancheng. Kalokohan mo yan. Sige, kung ganun, ikaw pati ang buong pamilya Song. Sabay-sabay kayong mawawala. Simulan ng plano, bukas ng umaga. Gusto kong tuluyang, may bankrupt ang Song Group. Hindi na makagalaw si Kuya Kiyang, naka-freeze lahat ng funds natin. Kontrolado na lahat ng tao. Ano? Ikaw? Matagal mo na palang alam. Chen Kiyang, gusto mo akong kalabanin? Bata ka pa para dyan. Wasakin mo ang Chen. Group para sa akin. Kahit na ako, si Chen Kiyang, mabagsak na. So ano naman? Ngayon, yung anak mong pinakamamahal, hawak na siya ni De Biao. Ang Song Group mo, babagsak pa rin. Akala ni Song Dashao, natakot ka na at hindi ka na pupunta. Tigilan na yang satsat. Nasaan si Chen Qiang? Si Kiyang Ge ay nasa VIP room sa itaas, kasalukuyang naghihintay para sa'yo. Binata, idilat mo ang mga mata mo, tingnan mo, sino ang dumating para makipagkwentuhan sa'yo. Nagkita na naman tayo, binata. Nasaan si Chen Qiang? Paakyatin mo siya rito, gusto ko siyang makita ngayon. Sabi ng boss Kiyang namin, magpainit-init muna tayo ng kaunti para sa'yo, binata. Hindi ba't matigas ka rin namang magsalita kanina? Pero ngayon, hawak ka na lang naming parang manika. Sino ba si Chen Qiang? Wala naman siyang kwenta. Kung talagang matapang kayo, palayain niyo ako. May utos na si Boss Kiyang. Simula ngayon, magbabago na ng apelyido ang Hancheng. Ngayon, kahit galawin lang ng boss Qiang namin ang daliri niya, ang pamilya nyo, ang Song, ay maglalaho na lang parang bula. Matibay ang ugat ng pamilya Song. Hindi basta-basta yan kayang galawin ng mga katulad ninyo. Song Dashaoyi, grabe ka naman, sobrang inosente mo. Lahat ng mga importanteng proyekto ng Song, ang namamahala, ay puro tao ni Kiyang Ge. Kahit ang cash flow nyo, may nag-set up din. Isang pitik lang, paputol na agad. Song Dong, baka nga hindi mo na rin masalba ang sarili mo. Yung matandang inutil pa, gustong kalabanin si Kiangje. Nagpapaka-ilusyon ka lang. Subukan mong galawin ang tatay ko. Lalabanan talaga kita. Basagin mo na rin ang kabila niyang kamay. Opo, tigil. Lumayo ka. Xiao Fan, okay ka lang ba? Bakit ka nandito? Chen Kiyang, nakuha ko na. Tanda, konti na lang, magiging sakitin na talaga anak mo. Nagmamalinis ka pa. Ito ang video ng bodyguard na dinadala si Chen Kiyang. Chairman. Nagkamali ako. Si Chen Kiyang ang nagpilit sa akin. Xiao Fan, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Si Chen Qiang talaga ang nagpilit sa amin. Paano naman kami maglalakas loob na takutin ka? Kung ang natalo ngayon ay ang Song, ako na ba ang luluhod dito? Boss Now, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Tumigil ka nga. Tao, dalhin niyo sila palabas. Gawin niyo ayon sa patakaran. Huwag, Xiao Fan, tulungan mo ako. Chairman, Young Master, ayokong mamatay. Gustong-gusto ni Zhang Debiao na maging inutil. Pagbigyan natin siya. Putulin ang 4 na bahagi ng katawan niya. Dalhin siya sa infirmary at alagaan ng mabuti. Si Li Xiao rin, isang mabuting babae. Mahilig mang-abot ng mataas, di ba? Ngayon, bawat araw ay siya ang nag-asikaso sa mga mayaman. Siguro tuwang-tuwa siya ngayon. Chairman,
Ito na po ang mga dokumento nyo.